Magandang gabi po, 9:47 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Ricky Rivera, sa totoo lang. At greet ko po ang ating mga kababayan na OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito po, balitaan lang po tayo ha. So, nangyari na po ngayong, ano bang date ngayon? October, no? October 14, no? 15 na po bukas, sweldo dito sa Pilipinas. Okay, ano po pong nangyari? Number one, ito pong ating dating speaker, Martin Romualdez, nagpakita na po dito sa Independent Commission on Infrastructure. Ba't siya nagpakita? Dahil siya po ay naatasan na magbigay linaw dito sa trilyong pisong anomalya dyan sa flood control project. Hindi ko na ho babalikan. Alam niya na ho niya kung ano nangyari. No? Alam na ho ninyo na ito pong kaperahang ito ay nawala, nanakaw. Sino nagnakaw? Obvious na obvious. Yung sindikato po na nandyan po sa DPWH. At doon pa lang sa DPWH po yan ha, hindi po ba natin nakikita pa yung iba't ibang mga kagaguhang mga proyekto na pinagagawa nila sa iba't iba pang mga ahensya de gobyerno, Department of Education, lumalabas na, Department of Health, no? At nung iba't iba pa, no? Sa DA meron din, Department of Agriculture, meron din, at meron din ho daw katiwalian dito doon sa National Irrigation Administration na ikinamatay pa ng isang human rights lawyer, no? Kaya nga bukas, yung isang human rights organization, yung magsasagawa ho sila ng kilos protesta. Hingil po dyan sa pagkakamatay nung lawyer nga po na nag-expose ng 75 million pesos na anomalya dyan po sa National Irrigation Administration. Puputok din ho yan kasi balitang-balita ho natin yan ng NIA, isa sa mga korap yan dahil pinagkakakitaan nila itong mga irrigation, no? Yung paggawa ng mga irrigation sa mga palayan at sa ating mga, lalo na ho sa mga lalawigan. So, mag-ano yan, may magsasurface yan, tiyak. Pero dito sa DPWH, ito po yung pinakamalaki na anomalya na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Sapagkat trilyon po, isipin nyo, trilyon, hindi bilyon ha, trilyon. Doon pa lang kay Napoles, galit na tayo, dito pa. Siguro dapat triple, fourth Twitter, fifth or 10 beses tayo magalit. Dahil isipin nyo, tinarantado yung pera natin. At talagang sinindikato. Obvious na obvious. Sinindikato yan. Pinagtulong-tulungan nila ho. Itong mga politikong ito, kasapakat yung mga opisyalis ng DPWH, at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, DBM, Department of Budget and Management, sapagkat sila yung nagpalabas po ng mga pera, no? At Commission on Audit, isipin nyo, constitutional body na they're supposed to safeguard ito pong interest po natin sa pamamagitan po ng post-audit. Pero ano nangyari? No? Mismong yung commissioner ng Commission on Audit, si Mario Lipana, yung kanyang asawa, ay kasama doon sa isang kontraktor. Mantakin nyo po yan. Kawalang hiyaan yan. 'Di ba? Kung ako yan, nag-resign na ako, nagpakulong na ako. Pagkat di ko maatim yan, ano? Ito mga taong to, naatim nila na ganyan, no? Walang kahiya-hiya, no? Kahit sabihin na natin hindi bawal. Pagpalagay mo na hindi bawal, pero immoral. Mantakin mo yan. Immoral eh. At it really leaves a bad taste in the mouth. Anong sasabihin mo sa anak mo? No? Marangya nga yung buhay mo, pero kinuha mo naman yung pera sa illegal na pamamaraan at napakarami, milyon-milyon na naapektuhan dahil dyan sa pinagagawa nyo. Ewan ko na lang, no? Kung anong sasabihin mo sa anak mo. No? Pagbibigyan mo siya ng pera. No? Sana yung mga anak nyo, magtanong-tanong, Papa, Mama, saan ba kinuha yung pera mo? Totoo bang yan itara? Ibig sabihin, binibigay sa iyo every month dahil ikaw ay government official. O kinuha mo yan, kinumisyon mo. No? Yung po nangyari, buong sistema natin di gobyerno, nabalahuran po ng karumihan dahil sa pinagagagawa ng mga yan. Anyway,
So, anong implication nung pagpunta niya sa ICI? Ito po ba ay isang indikasyon na siya ay walang sala? Mukhang gano'n ang pinapalabas, no? Na siya raw ay hindi tumanggap ng pera, no? Hindi siya tumanggap ng kickback sa kay Speaker Martin Romualdez. Para kanya 'yon. Papatunayan pa natin baka makita sa salin kung gaano yung jump ng kanyang income. Tapos yung jump ng kanyang income ay hindi commensurate dun sa o hindi umaayon dun sa dapat niyang kinita as speaker ng house, may problema ho tayo diyan, na? At sa totoo, mahirap po talagang patunayan kasi na kumuha unless na may talagang corroborative evidence or merong video o kaya may kinuha talaga na siya kumukuha. Pero sabi niya wala. So ano implikasyon niyan? Hinahanda na ho tayong tanggapin dito pong si speaker as witness. Kasi sinabi niya, ang tinanong sa kanya, paano daw siya makakatulong para to shed light on the legislative o budgetary process ng legislatura. Mr. Former Speaker, alam na po natin yan kasi nasa batas naman yun, di ba? So, anong bago? Yung tinatawag na BICAM insertions, yung ba yun? Dati pa hong nangyayari yan. Pero ano yung kaibahan yan? Ang kaibahan ngayon, 4 na tao lang o 2, o actually, pagkakabalita ho natin doon sa 2025 elections, 2025 budget, 3 lang ho talaga ang nag-control dyan na tao. Yung ang sinasabag na small cabinet. Mantakin nyo, sa dami-dami ng mga nasa eksekutibo, nasa legislatiba, yung pala, at the end, 3 tao lang o 2 tao lang pala nagko-control. No? So, papalabasin na witness itong si Speaker Martin Romualdez at malamang sa hindi kasuhan. Kung anong tingin nyo, subscribe, like, and share po yung ating material ha. Hopefully sana araw-araw natin gagawin kung meron akong oras. Pero tignan nyo po, no? Ang analysis po natin yan, gagawing state witness. Tulad po nung tinatry ng isa o 2 o 3 senador na maging state witness din itong mga diskaya. Mga katarantaduhan naman pala kayo gagawin yung state witness. 4 yung construction company yan out of the 15. So, definitely may kasalanan yan. Pag yan pinalusot nyo, ewan ko na lang sa inyo. No? At malamang sa hindi, palulusutin nyo itong si Martin. Ang tanong dyan, yun din ba ang script ni dating Congressman Saldico na tumiba rin ng mahigit 7 billion yung ata. Yung natiba niya, I forgot pero definitely, tumiba siya. Siyempre, sasabihin niya, hindi niya pa rin ni Speaker Martin Romualdez, hindi ako tumanggap dyan. Pero nasaan yung pera? Kung di kayo tumanggap dyan, paano papalabasin ninyo? At paano nyo kokorektahan yan? No? Dahil po sa mga pagtanggap na yan, may balita ko kayo tayo, pangalawa ito, na may 2 pro-Duterte allies na pinangalanan. Itong araw na ito, no? Hindi ko na sasabihin yung pangalan kasi ang nangyari po, nawala po siya sa balita. Kumbaga may nagbalita na isang news outlet and then all of a sudden, after a few minutes, nawala na ho dun sa kanilang website. Hindi ho natin alam kung anong ibig sabihin nun. Pero, yung 2 na ho yan, matagal na ho yung pinag-uusapan. Matagal na ho yung pinag-uusapan ng mga matatanda, old-timers sa DPWH. Matagal na ho na sila ang utak talaga kung paano na-establish ito pong sindikatura, hindi lamang po ng DPWH sa Bulacan, kundi sa iba't ibang mga distrito. Sila po ang nagpauso niyan. Nung panahon na sila ay nasa kapangyarihan pa lang, yung mabango sila during the time of Duterte. So, noong 2016 po, itinatag nila yan. Yung systematiko, programmable, nakitaan dyan sa flood control projects. Kasi dati ang kitaan lang, road to life, etc. Pero ngayon, pati flood control projects, may kita. No? Kinikitaan. Kasi pinakamadali nga naman yan.
Isipin mo, ano lang yun, para mga maog, no? So, which, nag-react po si Senador Bato de la Rosa, isang staunch na pro-Duterte, na napaka-imposible naman na pumunta kay Duterte. Anong napaka-imposible yung sinasabi mo, Senador Bato? Di ba, nung panahon ni Duterte, sumabog itong Pharmally scandal? Huwag mo sabihin walang corruption nung panahon mo. Huwag mong sasabihin yan, Senador. Dahil ngayon, tamang-tama, inilift na ng Ombudsman Boying Remulla yung restriction sa pagpapakita ng salary, yung SALN, no? Salaries and liabilities, no? And net worth na palaging sinasagmit ng ating mga government official. Kapag kaya na, Mr. Bato, yung iyong SALN, may nakitaan dyan, kailangan mo mag-explain, no? Mag-explain saan mo nakuha yung ganon, no? Kasi pinapalabas ng mga Duterte, they are being politically prosecuted using this issue. Excuse me po, mawalang galang na po. Pasintabi na lang po, Mr. Senador. Pero lumalabas po talaga sa mga investigasyon ng Senado, ng Kongreso at mga iba pang mga independent na na 2016 po nangyari po yan, yung malawakan, sistematiko at trilyong pisong level na korupsyon na ginawa po ng, siyempre, sino bang gagawa dun? Siyempre, yung mga opisyalis ni Duterte. Kaya nga yung pangatlong issue natin, yun kaya takot sila. Takot itong mga to na dahil nga nautusan na ni Boying Remulla na buksan yung mga salin, takot sila na talagang mayayari sila dyan, di ba? At ito pangatlo kung bakit takot yung mga Duterte ngayon. Nag-utos din yung ating DPWH Secretary, si Vince Dizon, na hindi na nababayaran o yung mga reblocking, etc. ng mga proyekto, dapat ang sumagot niyan kung may mga depekto o kung may mga sira o ghost, ay yung contractor. Okay. So, estratehiya kasi yan para matakot din yung mga politiko o maglabas na rin sila ng pera. Bakit? Paano gagawin ngayon ng mga contractor yan? Ito mga nabinbin nila, yung mga substandard at yung mga ghost nila. Paano magiging tao yung ghost? Ika nga. Kung hindi nila gagawin ulit. Kasi nasa kontrata nila yan No? Nung nanalo sila ng bidding, meron silang kontrata, tatapusin nila. They will complete the project. Kung wala silang ginawa, o kaya yung project na yun putol-putol o hindi talaga pero pinalabas na completed. Siyempre, kakasuhan sila ng gobyerno kapag hindi nila kinorekta. Ang tanong dyan, yung pagkorekta niyan, nangangailangan ng bilyong pisong pera. Kasi i-rebuild nila di ba? So, kailangan nila ng pera. Ang problema niyan, nasa na yung pera. Siyempre, napambigay na. Di ba? Ngayon, itong mga kontraktor na to, tiyak yan, mag-aaway sila ng mga politiko. Hindi ako magtataka kung may mamamatay dyan. No? Siyempre, away ang pera yan. So, baka may mamatay dyan, no? Magsaksakan sila. Which, okay lang sa ating mamamaya, magpatayan sila dyan. No? Dahil sigurado ko, hihingin ng pera itong mga contractor dito sa mga politiko. Pero, siyempre, takutan yan. Di ba? Mananakot yung politiko. Sige, babalik ko yung pera. Di patay na lang kita. Total, meron akong mga kasapakat dyan sa distrito ko. O may mga kilala ako sa bilidib na pwede pumatay sa'yo. So, yan po yan. Yan yung mangyayari ngayon. Takutan ho yan. At ang takot na takot sa ganyan ngayon, siyempre, yung mga kumita ng bilyon. Yung mga sino ba mga kumita? Alam nyo na i-expose na sa Senado yan. Kongreso, hindi ko na ulitin. Pero definitely, marami hong bulabog ngayon. At yung bulabog na yan, maaaring dalawa lang ang kasapitan yan Una, sa sobrang takot nila, mag-alat sila ng 1 billion, 2 billion para pabaksakin itong PBBM administration. Paano nila babaksakin yan? Simple. Magre-recruit sila ng mga aktibong miyembro ng ating National Security Forces. At papangakuan yung mga yan, kung sino man yung medyo ulul-ulul na papayag,
Ipapangukuhan sila, o sige, sagot ko yung pamilya mo, basta magkudita ka. Dahil, siyempre, pag nagkudita yan, edi, ang daming makakatakas dyan. Ha? Yung mga nagpasimuno niyan since 2016, sigurado yan, mga bataan ni Duterte. At siyempre, yung pagkatapos nung Duterte administration, nagtuloy-tuloy yung sindikatuhan nila, sino pang takot dyan? Di siyempre, mga politiko natin ngayong may mga corruption talaga. So, what is 1 or 2 billion? Mani-mani lang ho yan, di ba? Mani-mali. So, yan po yung kinakaharap po natin ngayon. No? Na may mga nagpupustura, na galit sila, pero sa totoo lang, sila naman ho talaga ang gumawa nitong mga kinahayupan na to, mga katiwalian na ito, pero para hindi sila makulong o hindi sila maturo, ma-finger, ikang sabi nila, gagawa na ngayon nila ng pagkilos yan. Sa totoo lang, kung ako tatanungin, talaga naman talagang kagagalit. At yung kahinaan o kabagalan ng gobyerno para magsampa ng mga kaso, talagang medyo kakagalit din lalo dahil parang tingin mo parang nagkukutsaba sila para magkaroon ng whitewash. Kasi gusto nilang pababain yung galit ng pamamayan. Lalo tigit nga, pansin na pansin, even sa mga social media, sa YouTube, etc. At sa mga tradisyon, unti-unti nilang pinapahupa sa pamamagitan ng mga diversionary tactics, mga events na katulad niyan, no? Para malihis yung atensyon ng mamamayan, mawala yung galit, no? Honestly po, no, kahit na gawin nila yan, sigurado kong magpapatuloy ang galit ng mamamayan kasi ito'y sobra talaga. Sa totoo lang po. Sobra. Pero, meron tayong kabiat. Kung itong mga elementong na ito na kunyari galit, pero sila ay dahil mabubunyag sila, no, mabubuko yung kanilang mga kinita nung mga panahon na yan na sila nasa kapangyarihan, at yung kakutsabahan nila, yung mga dating mga nasa kapangyarihan, 10 mga kasalukuyang nasa kapangyarihan, ayan, pag nagkabukuhan na yan, bahala tayo. Hindi natin alam. Pero wag nilang gagamitin yan as an excuse para naman ihalal yung malaking isang tao na sobrang laki ng pagdududa ng mamamayan kung tapat ito o hindi. Okay, ang sinasabi ko ay ang Vice Presidente Sara Duterte. Kaya medyo yan parang confidente nga, baka magtagumpay kami. Pag nagtagumpay kasi yan, ang kapalit niyan, ang daming mga lulusot. Dahil siyempre, pag nagkaroon niya ng gobyerno na Duterte yun nandun, anong gagawin nila? Alam kasi nila dahil ginawa nila for 6 years, yung pagsusupil po sa karapatan natin na malaman yung mga nangyayari, no? Kumbaga, sobrang tinakot nila yung mamamayan na yun, kaya nanahimik ng 6 na taon Ngayon, pagka nasisara na dyan, ganun din ang gagawin nila. Papatahimikin nila, ibabantay nila, o papatay nila kinabuhayan nung mga nagpupuna doon sa kanilang mga ginagawa at mga ginawa na naging daan para sa bilyon-bilyon o 1.7 bilyong pisong mga kayamanan na nawala sa atin, na hindi natin alam kung saan nila pinunta itong mga hinayupak na magnanakaw na ito sa ating pamahalaan. No? Kaya nahintakutan both camps, the Marcos and Duterte camps. Tayo naman na hindi tayo Duterte, hindi rin tayo Marcos, at tayo naman po ay concerned dito sa nangyari sa ating bayan, wag po tayong pumilit, wag nun nating hayaan na ang naratibo nito ay nagbabangga ang dalawang grupo lang o dalawang pamilya, si Marcos at ang Duterte. Alalahanin po natin na ang majority ng bulto ng mga Pilipino ay neither of the two. Hindi po doon kay Sara na puno din ng question yung paggamit ng intelligence funds at kung ano pa. At ito pong gobyernong ito na nagpahintulot
sa pamamagitan ng presidente na pahintunan na pirmahan itong highly defective at highly anomalous 2025 national elections. No? So, nakita rin natin, yung panglima nating balita, nagkita na yun na may mga alam po tayo na mga manggagawa at na mga aktibong miyembro ng militar, 10 mga jeep pasahero at yung mga nagpopokpok. Alam na natin, no, na kinakailangan natin para makamito talaga natin ang bustisyang bayan, magkaisa. Ngayon, malamang sa hindi yan mapapagkaisa yung mga tunay, lehitimong mga national government, non-government organizations. Why? Because sila rin mismo ay involved dyan po sa katiwalian sa DPWH. So, sino po ang dapat maghumatol niyan under a People's Tribunal? Ay ang iniisip po natin sana, hindi ICI. Parang it's basically another group, no, ng mga mabubuting tao at matataas ang integridad ang siya pong maguna. Siya pala ang gumawa ng mga aktibidad, no, para mangnais at patuloy pong mag-apoy ito pong galit ng mamamayan laban sa katiwalian. So, yun. So, yun lang po yung mensahe natin ngayon sa Current PH.TV. Huwag niyo kalibutang to subscribe, like, and then wonder paano nangyari na yung gitna nitong Madagascar, yung malapit sa kanilang type 3 hindi ko malaman kung ano pwede parang partner, no? Sex partner, yeah? Couple, yan. Oo. So, tignan natin. Kasi sabi nga sa interview ni Julius Babaw kay dating General Ariel Kerubin, yung mga narinig nating mga kaulalan o mga rumor ng coup, di o magiging ganyan yan kung nakakulong din yung kanilang civilian component. Ngayon, yung armed component nila na sugatan kanina, doon sa isang event na nandun din po ang ating Pangulo at sinasabi nila masaya dito sa Pilipinas. Tignan natin kasi baka yung saya niya mamyaw-myaw. So, hindi natin alam. So, anyway, subscribe, like, and share ito pong ating channel para dumami-dami naman po ang aming insentibang magpahayag sa inyo ng mga latest na development at truthful narrations at authentic, real talk sa totoo lang dito po sa Current PH.TV. Tingnan niyo po yan, yung sinabi ko sa inyo, magkaka-whitewash yan. Tingnan natin kung anong gagawin ng civil society diyan, no? At may target sila na November 30. Baka before November 30 magkaroon naman tayo na mas malaki pang mga kilusin. Yun. Kung sabi nga, pati ito pa sinasabi ko sa inyo, yung ibang narinig po natin sa ating mga kababayan, kaya medyo ambivalent yung kanilang support dito, is that nung kanina pong pinakikinggan o pinanonood ito pong video, no, ng parang 1,000 corrupt people, no, ito po lang masasabi ko sa inyo, no, na maaring maalis, mag-alter ang environment basta yung katotohanan na lumabas sang-ayon doon sa hearing na itinupad ng Senado at Kongreso, lumalabas na yung marami hong marami hong nakinabang dyan sa ginawa ho dyan. Kung patuloy sila at walang makukulong, yun po yung mukhang ito yung pinatutungkulan, pinagduduluhan nitong issue na ito. Kung walang makukulong, sorry to say, pero malamang sa hindi, kaawayin talaga kayo ng mga amo ninyo.
no? Dahil hindi nyo nga ho, kumbaga pinagkaitan nyo ng oportunidad yung iba dahil sa pagnanakaw ninyo. Okay? So, ang tabayanan po natin bukas kung ano pa mangyayari ha, pero definitely, pinalutang na po yung idea ng state witness at maaaring ipasok dun si Martin. Siya po ay absuelto na o hindi pa. Sa ganang akin, kung ganun yung mangyayari, malamang sa hindi na siya makabalik ng kulungan at dire-diretso kanyang pagsasaya, no? Dahil nakamit niya yung kanyang degree, no? Pero to a certain extent, medyo baboy din dahil alam mo naman tayo, yung mga mata natin, gusto ng pagbabago, gusto ng clean slate. Pero hindi ka makakaroon ng clean slate, sabi ko nga, kung yung mga opisyalis ng gobyerno na nangunguna sa harapan mo, mga ogag. Okay? Sa totoo lang, maraming salamat po.